Hindi ko na kayang makasama ang isang babaeng amoy prutas. Pirmahan mo to at lumayas ka na. Hindi pa man lumalamig ang bangkay ng aking asawa na siya niyang biyenan. Sa gitna ng makapal na usok ng insenso sa punerarya, inihagis ng manugang ko ang isang bunton ng papeles sa mukha ng aking anak. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Muntik nang matumba ang aking anak. Malinaw na malinaw kong nakita ang lahat. Ang lalaking kasama niya sa loob ng 15 taon ay humihingi ng annulment sa harap mismo ng litrato ng kanyang yumaong ama. Umiyak at nagmakaawa ang aking anak, ngunit malamig lang na iwinaksi ng manugang ko ang kanyang mga kamay. Kinuyom ko ng mahigpit ang aking mga kamao. Sa araw na iyon, nagpasya ako, sisirain ko ang buhay ng taong iyon. Dito magsisimula ang paghihiganti ng isang matandang magpuprutas na nagtatago ng ₱1.5 bilyong gusali sa gitna ng Bonifacio Global City. Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe at mag-like at iwanan kung saan kayo nakikinig para mapuno ng biyaya ang lugar na iyan. Magandang araw. Ako po si Marta Reyes. 70 taong gulang na ako ngayong taon. Buong buhay ko, nagtinda ako ng prutas sa palengke, pero hindi ko akalain na darating ang araw na mararamdaman kong binubura ang buong pagkatao ko. Alam niyo ba ang pakiramdam na maliitin at insultuhin ng pinakamalapit na tao sa inyo? Pakinggan niyo sana ang aking nakakagalit na kwento. 3:00 ng madaling araw. Gaya ng dati, tumunog ang aking alarm clock. 40 taon na itong tumutunog sa parehong oras, pero parang hinding-hindi ako masasanay sa ingay nito. Ikinilos ko ang aking katawan sa ilalim ng kumot habang nakapikit pa rin. Bawat kasukasuan ng aking mga daliri ay kumikirot at ang aking mga tuhod ay parang nagkikiskisang mga buto. Ito ang paraan ng pagrereklamo ng aking katawan na binata ang 70 taon sa mundo. Pero kailangan kong bumangon. Kailangan kong kumita ng pera ngayon. Nagtiimbagang ako at pilit na ibinangon ang aking katawan. Naglagutukan ang aking likod. Nang tumapak ako sa malamig na sahig, nanunuot ang ginaw sa buo kong katawan. Lumapit ako sa aparador sa aming silid at binuksan ang pinakamababang kahon. Doon may isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Parang pinagluma ang lalagyan ng mangga. Sa unang tingin, aakalain mong basura lang ito mula sa palengke. 2 beses kong tinapik ang ilalim ng kahon at 1 beses na itinulak ang gilid. Isang click ang tumunog at bumukas ang isang lihim na compartment. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga bigkis ng pera at sa isang sulok ay nakalagay ang selyo ng korporasyon na may nakaukit na Reyes Holdings Inc. Kakaunti lang sa mundo ang nakakaalam kung saan galing ang perang ito, ang aking yumaong asawa at si Mr. Santos. Walang emosyon akong kumuha ng ilang piraso ng pera para sa araw na iyon at isinilid sa luma kong pitaka. Isinara kong muli ang kahon at ang pinto ng aparador. Ang lamig ng hangin sa madaling araw ay tumatagos sa ilong. Pumuputi ang aking hininga. Pagpasok ko sa eskinita ng palengke, sinalubong ako ng pamilyar na amoy, pinaghalong basang semento at lansa ng isda. Hindi ko kinasusuklaman ang amoy na ito. 40 taon ko na itong naaamoy. Ang amoy na ito ang aking buhay. Sa bungad ng palengke, nakasalubong ko si Aling Nena na nagtitinda ng isda. Kumaway siya mula sa malayo at sumigaw, "Hoy, Marta, ang ganda ng gising mo ah. Nakakwarta ka na naman ba?" "Anong nakakwarta?" "Halos hindi ako makatulog sa baho ng panis mong isda na umaabot hanggang sa bahay ko. Nagpalitan kami ng mga birong may kasamang mura bago kami naghiwalay patungo sa aming mga pwesto." Ganito ang batian ng mga taga-palengke tuwing umaga. Magaspang pakinggan, ngunit puno ng pagmamahal at pakikipagkapwa. Ang Balintawak Market ay nagiging isang larangan ng digmaan pagsapit ng 4:00 ng umaga. Sa ilalim ng mga ilaw na fluorescent, daan-daang kahon ng prutas ang nagpapatong-patong.
Ang malakas na boses ng auctioneer ay umaalingaw-ngaw sa buong lugar. Habang ang mga batang ahente ay nagpipindot sa kanilang mga tablet para magbid, ako ay nakakakuha ng bulto ng prutas sa pamamagitan lang ng isang tingin at senyas ng daliri. Ang target ko ngayong araw ay ang pinakamatamis na mangga mula sa Guimaras. Nang i-anunsyo ng auctioneer ang mga mangga, bahagya kong ibinaluktot ang aking hintuturo at gitnang daliri. Iyon ang huling hudyat ng aking bid. Isang batang ahente ang sumubok na sumabay gamit ang kanyang tablet, pero sumuko rin siya nang bahagya kong ibinaba ang aking hinlalaki. Sa 40 taon kong karanasan, walang sinuman sa lugar na ito ang nangahas na makipagsabayan sa akin. Habang pabalik sa aking pwesto, sakay ang mga kahon ng mangga sa aking maliit na truck. Kumuha ako ng isang piraso at inamoy ang balat nito. Ang matamis na aroma ay bumalot sa aking ilong. Sigurado akong nasa 13 bricks pataas ang tamis nito. Isa sa mga talento ko ang malaman ang tamis ng prutas sa pamamagitan lang ng pag-amoy sa balat nito. Ang prutas hindi nagsisinungaling. Ang mga tao, ang problema, bulong ko sa sarili habang binubuksan ang pinto ng aking pwesto. Sa isang sulok ng pwesto, sa likod ng mga nakatambak na kahon, may isang maliit na kwarto kung saan nakahiga ang aking asawa. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang masuri siyang may terminal lung cancer. Hindi na niya kayang bumangon ng mag-isa. Inalis ko ang mga kahon at pumasok sa kwarto. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ito ang parehong kamay na nagbuhat ng mga sako ng pataba sa aming dating taniman ng mangga sa Batangas. Magaspang at kulubot, pero para sa akin, ito ang pinakamainit na kamay sa buong mundo. Hinaplos ko ang mga ugat sa likod ng kanyang palad at tinitigan ang kanyang mukha. Lubog na ang kanyang mga mata at litaw na ang kanyang mga buto sa pisngi. Naninilaw ang kanyang balat at tuyong-tuyo ang kanyang mga labi. Kailan pa siya naging ganito kapayat? Nanikip ang aking dibdib. Mahal, napakaganda ng mga mangga ngayon. Yung paborito mong Guimaras mangoes. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Gumalaw ang kanyang mga labi ngunit walang tunog na lumabas. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay at nanatiling nakaupo sa kanyang tabi ng matagal. Pagsapit ng hapon, kailangan kong pumunta sa ospital para kunin ang kanyang mga gamot. Ito ang ospital sa loob ng Maharlika Tower kung saan ang manugang ko ang medical director. Sadyang nagsuot ako ng mga lumang damit at tumayo sa sulok ng elevator na parang nagtatago. Ang gusaling ito ay pag-aari ko. Ang buong 2.5 bilyong pisong gusali na ito ay sa akin, ngunit halos walang nakakaalam nito. Pinili kong manatiling nasa anino at magmasid mula sa malayo. Nang huminto ang elevator sa lobby, isang batang babae na nakasuot ng uniforme ng janitor ang tumingin sa akin mula ulo hanggang paa at nagsalita. Lola, sa service elevator po kayo. Para sa mga pasyente po ito. Yumuko lang ako at hindi sumagot. May kumukulo sa loob ko, pero nagtimpi ako. Hindi pa ito ang tamang panahon. Habang naglalakad sa lobby, nagkasalubong kami ng tingin ng building administrator na si Mr. Gomez. Nakilala niya ako at akmang yuyuko ng 90 degrees. Mabilis akong nagbigay ng senyas gamit ang aking mga mata. Huwag magpahalata. Bahagya lang siyang tumango at nagpatuloy sa paglakad. Papunta sa parmasya, dumaan ako sa tapat ng kanyang klinika. Nagkunwari akong naghihintay sa labas habang pinakikinggan ang usapan sa loob. Narinig ko ang boses ng manugang kong si Ricky. May kausap siya sa telepono. Malapit na rin sigurong mawala yung matanda. Yung amoy lupa niya, nanunuot na yata sa damit ko, nakakabaliw. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Natigilan ako sa kinauupuan ko. Hindi ko na malayang nayuyupi na pala ang reseta sa aking kamay. Amoy lupa. Ang asawa ko, na nagtrabaho ng buong buhay, ay isang mabahong bagay lang para sa taong ito. Nahilo ako. Nanlamig ang dulo ng aking mga daliri. Hindi ito simpleng galit. Mas malapit ito sa matinding kalungkutan.
Sa dulo ng hallway, nakita ko ang aking anak na si Elena. Lalo akong nasaktan. Si Elena ay nakatayo sa isang sulok, parang nahihiya sa mga nurse. Suot niya ang isang kupas na coat, nakayuko at baluktot ang mga balikat. Samantala, nang lumabas si Ricky sa klinika, kumikinang ang isang mamahaling relo sa kanyang pulso. Ang aroganteng paraan ng pag-uutos ni Ricky sa mga nurse at ang kalagayan ng aking anak na nakatayo sa sulok ay isang malaking kontradiksyon. Kumirot ang puso ko. Bumalik ako sa palengke. Kumuha ako ng kutsilyo para balatan ng mangga ang aking asawa. Sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang narinig ko mula sa kwarto. Tumatakbo akong pumasok at nakita ko ang aking asawa na nakahandusay sa sahig. May dugo na umaagos mula sa kanyang bibig. Napasigaw ako at niyakap siya. Ang kanyang katawan ay magaan na parang balahibo. Kailan pa siya naging ganito? Sa aking mga bisig, humihinga siya ng pahirapan. Mahal, mahal, gumising ka. Pakiusap. Naging magulo ang buong palengke. Nagtakbuhan ang mga kapwa ko tindera at may tumawag sa 911. Si Aling Nena na umiiyak ay hinahaplos ang aking likod. Ang mga sandali bago dumating ang ambulansya ay parang habambuhay. Hindi ko binitiwan ang kamay ng aking asawa at patuloy na tinawag ang kanyang pangalan. Sa loob ng ambulansya, hinawakan niya ang aking kamay. Hindi siya makapagsalita ng maayos dahil sa oxygen mask. Ang sirena ay halos bumasag sa aking eardrums. Nararamdaman kong nawawala na ang init sa kanyang mga kamay. Ngunit nabasa ko ang paggalaw ng kanyang mga labi. Mahal, itigil mo na ang pagtatago. Mabuhay ka para sa sarili mo. Protektahan mo si Elena. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ko rin mapigilan ang pag-iyak. Tahimik naming hinigpitan ang hawak sa kamay ng isa't isa. Ang ospital na pinagdalhan sa kanya ay kung saan nagtatrabaho ang manugang ko. Tinawagan ko si Ricky. Nasa ER kami ng ospital mo, bumaba ka na. Ngunit ang sagot niya ay napakalamig. Nasa gitna ako ng isang VIP surgery, hindi ako makakababa. Magpapadala ako ng resident doctor. Kalaunan, nalaman ko. Sa oras na iyon, si Ricky ay nasa on-call room, nakatitig sa stock market charts. Habang ang aking asawa ay nag-aagaw buhay, ang hinayupak na iyon ay nakatutok sa mga numero sa screen. Sa isang malamig na kama sa emergency room, pumanaw ang aking asawa. Hawak ko ang kanyang kamay, ngunit ni isang tamang lunas ay hindi niya natanggap. Sa lugar na iyon na malamig na tinatanglawan ng mga fluorescent na ilaw, hinawakan ko ang kanyang nanlalamig na kamay at paulit-ulit na sinuntok ang aking dibdib. Buong buhay niya, puro hirap ang dinanas niya. Magkasama naming binagtas ang madilim na palengke sa madaling araw, nagbanat ng buto sa taniman at sa perang iyon, naipatayo namin ang gusaling iyon. Ngunit ni isang araw na maginhawa ay hindi niya naranasan. Tapos ganito lang siya mawawala? Parang pinupunit ang puso ko. Mahigit isang oras pagkatapos ideklarang patay na siya, saka lang nagpakita si Ricky sa ER. Suot ang kanyang puting coat, may malungkot na ekspresyon sa mukha. Pero nakita ko ang bahagyang pagtakip niya sa kanyang ilong, gamit ang dulo ng kanyang manggas, 1 kilos, para iwasan ang amoy. Habang pinapanood ko iyon, nagtiimbagang ako. Nanginginig ang aking mga kamao. Ang amoy na buong buhay niyang hinamak, malalaman din niya kung ano iyon. Sa harap ng litrato ng aking asawa, tahimik akong nanumpa. Mahal, panuurin mong mabuti. Ang hayop na humamak sa'yo, panuurin mo kung paano ko siya yuyurakan. Kinuha ko ang luma kong cellphone sa bulsa at tinawagan si Mr. Santos. Bago pa man mag-ring ng 2 beses, sinagot na niya. Mr. Santos, dalhin mo ang lahat ng libro ng Reyes Holdings. Magsisimula na tayo. Naging mataw ang burol dahil sa mga taga-palengke. Ang pinaghalong amoy ng isda, bagoong at pawis ay pumuno sa kapilya. Sa halip na mga Amerikana, mga nakasuot ng apron ang dumating.
mga kamay na may marka pa ng goma ng guwantes ang nagbibigay galang. May isang nagpunta na may kaliskis pa ng isda sa braso. Ang mga sobre ng abuloy na may mga tupi-tuping 100 at 500 piso ay unti-unting dumami. May mga sobreng may mantsa ng katas ng prutas at mga lukot dahil sa basang mga kamay. Para sa akin, mas mahalaga ang mga ito kaysa sa anumang korona ng bulaklak. Ngunit para kay Ricky, ang mga sobreng iyon ay parang basurang dinadampot niya gamit lang ang dulo ng kanyang mga daliri. Hindi ba ito puro mikrobyo nandidiri akong hawakan? Sabi niya habang nagbobomba ng hand sanitizer. Kumalat ang matapang na amoy ng alkohol sa buong kapilya. Nangati ang ilalim ng aking mga kuko. Hindi niya malalaman kahit kailan kung gaano kahalaga ang perang iyon, kung paano iyon pinaghirapan mula sa pawis ng madaling araw. Hindi na nakatiis si Ricky sa loob ng kapilya at nagtago sa VIP room. Isinara niya ang pinto at itinodo ang air purifier. Sa salamin, nakita kong nakaupo siyang may suot na mask, may ginagawa sa kanyang cellphone. Sa burol ng aking asawa, habang pinapanood ko siya, naramdaman ko ang panlalamig sa isang sulok ng aking puso. Isang kakaibang pangyayari ang naganap sa burol. Sunod-sunod na dumating ang malalaking korona ng bulaklak na may mga pangalan ng mga kongresista at may-ari ng malalaking kumpanya. Ang mga pangalang nakasulat sa mga laso ay pawang mga kilalang tao. Lumabas si Ricky mula sa VIP room, nanlalaki ang mga mata habang tinitingnan ang mga korona. Ganito na pala ako kasikat? Iba talaga ako. Sabi niya habang ipinagmamalaki ang kanyang sarili at inutusan ng mga staff na ilipat ang mga korona sa pasukan ng kapilya para magamit niyang pang-promote sa kanyang ospital. Natawa na lang ako sa isip ko. Hindi niya alam kung para kanino talaga ang mga koronang iyon. Sa isang sulok ng kapilya, nagkaroon ng kaunting gulo. Dumating si Mr. Santos na nakasuot ng uniforme ng delivery boy, dala ang isang malaking kahon ng mangga. Pawisan ang kanyang sombrero at luma ang kanyang jacket. Nang akma niyang iaabot sa akin ang kahon bilang tulong sa gastusin sa burol, mabilis na lumapit si Ricky at sinipa ito. Alisin niyo nga yung prutas na yan. Ano to? Tindahan ng prutas. Isang malakas na blag ang narinig at napangiwi ang mukha ni Ricky. Napaupo siya sa sahig habang hawak ang kanyang paa. Namula ang kanyang mukha sa sakit. Ano bang laman yan? Bato-bato? Tahimik ko lang pinanood ang eksena. Ang kahon na iyon ay naglalaman ng 5 milyong piso, siksik na siksik. Hindi niya alam kung gaano kabigat ang 1,000 piraso ng tig 1,000 piso. Ang isang taong hindi alam ang bigat ng pera ay kusa ng sinipa ang sariling swerte. Ngumisi ako sa isip ko. Nagkatinginan kami ni Mr. Santos at bahagya siyang tumango. Sa mga nakikipaglamay, may isang pamilyar na babae, ang anak ng may-ari ng ospital. Nakasuot siya ng magarang bestida at amoy mamahaling pabango habang papalapit kay Ricky. Ang suot niyang pulang lipstick ay hindi bagay sa isang burol. Sa isang sulok ng pasilyo, nagdikit ang kanilang mga kamay. Nakita kong bahagyang inilagay ni Ricky ang kanyang kamay sa baywang ng babae. Hindi ko pinalampas iyon. Ang kanilang mga tingin ay palihim na nagtagpo na parang magkasintahan. Nakita rin ng anak kong si Elena ang eksenang iyon. Nanigas ang kanyang mukha. Lumapit siya kay Ricky para kumprontahin ito. Nanginginig ang kanyang boses. Mahal, anong meron sa inyo ng babaeng yan? Nasa burol tayo ni Papa, ano to? Itinulak ni Ricky ang balikat ni Elena. Malakas, muntik nang matumba si Elena. Napatingin ang ibang mga bisita. Ang mo naman, huwag ka ngang gumawa ng eksena. Nagtiimbagang ako. Nanginginig ang aking mga kamao. Hindi ko alam na ganito pala kahirap tiisin na makitang sinasaktan ng taong iyon ang aking anak. Nang makaalis na ang mga bisita, 2:00 na ng madaling araw, kami na lang nina Elena at Ricky ang natira. Ang ilaw lang ng fluorescent ang tumatanglaw sa kapilya.
Nakatitig sa akin ang litrato ng aking asawa. Matapang ang amoy ng mga bulaklak. Marahas na inalis ni Ricky ang itim na laso sa kanyang braso at kinuha ang isang sobre mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Ang laman nito ay annulment papers. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Pagkatapos ng libing, pirmahan mo yan. Nandidiri na ako sa amoy nyo. Hindi ko na kaya. Inihagis ni Ricky ang mga papeles sa harap ni Elena. Namutla ang mukha ng aking anak. Nanginginig ang kanyang mga labi. Kadarating lang ni Papa sa kabilang buhay. Tapos, annulment ang pag-uusapan natin. Kaya nga sinasabay ko na, di ba? Tiniis ko lang to para hindi ma-shock ang biyenan ko habang buhay pa siya. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako kakonsiderasyon? Ngumisi si Ricky. Ang ngising iyon ay parang pako na bumaon sa aking dibdib. Hinigpitan ko ang hawak sa maliit na kutsilyo sa aking kamay. Bumaon ng hawakan sa aking palad. Itinuro ni Ricky si Elena. Ang kanyang mga kuko ay makintab dahil sa manicure. At yung nanay mo, sabihin mo sa kanya, ibenta nyo yung luma niyong bahay at ibayad sa akin bilang danyos. Bayad sa lahat ng taon na binuhay ko kayo. Hindi ko na napigilan. Dahan-dahan akong lumabas mula sa dilim, hawak ang kutsilyo, umalingaw-ngaw ang aking mga yapak sa kapilya. Ang anino ko ay humaba sa harap ni Ricky. Iho, sigurado ka bang hindi mo babawiin ang mga sinabi mo? Hindi ka ba magsisisi? Ang boses ko ay mababa at malamig, parang nagyelo ang hangin sa paligid. Tumingin sa akin si Ricky at tumawa ng mapanghamak. Magsisisi? Ang makatakas sa pamilyang amoy bulok na prutas ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. At huwag na huwag kayong lalapit sa ospital ko. Nakakababa kayo ng klas. Nanlamig na parang yelo ang aking puso. Higit pa sa galit, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa akin. Parang lalong luminaw ang aking isip. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko makakalimutan ang sandaling ito. Bumagsak si Elena. Napaupo siya sa sahig, nanginginig ang mga balikat habang umiiyak. Niyakap ko ang aking anak, nanginginig ang kanyang katawan. Habang hinahaplos ko ang kanyang likod, ibinulong ko sa kanyang tainga. Elena, huwag kang umiyak. Sobra-sobra ang pera natin. Ipapatapon ko ang lalaking iyan na walang-wala. Itinaas ni Elena ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha na may halong pagtataka. Parang hindi niya maintindihan ang sinasabi ko. Natural lang. Isang ina na buong buhay nagtinda ng prutas ay biglang nagsasalita tungkol sa pera. Pinunasan ko ang kanyang mga luha gamit ang likod ng aking palad at tumango. Hindi pinansin ni Ricky ang sinabi ko at umalis sa kapilya. Sinabing hindi na siya dadalo sa libing. Kailangan daw niyang pumasok sa trabaho. Ang tunog ng kanyang sapatos ay unti-unting humina. Naglaho siya sa dilim. Sinundan ko ng tingin ang kanyang likod. Hindi niya alam na ang likod na iyon ay malapit ng maging pinakakahabag-habag sa buong mundo. Sa likod ng kapilya, sa madaling araw, hinubad ni Mr. Santos ang kanyang uniforme ng delivery boy. Sa ilalim nito, nakasuot siya ng isang disenteng Amerikana, kumpleto sa kurbata. Lumapit siya sa akin at bumulong, "Ma'am, sisimulan na ba natin ang operasyon sa ilalim ng pangalan ng Reyes Holdings?" Tumingin ako sa litrato ng aking asawa at sumagot. Nakangiti sa akin ang aking asawa sa litrato. Simulan na, walang ititira. Sa araw ng libing, isang nakakagulat na tanawin ang sumalubong sa amin. 10 itim na limusin ang nakahilera. Si Ricky, na nagdahilang may trabaho, ay hindi nagpakita. Pero hindi mahalaga. Ang mga tindera sa palengke ang bumuo ng prosesyon. Ang tiyo na may-ari ng tindahan ng isda ang nanguna, kasunod ang ale na may-ari ng kakanin. Maging ang lolo na nagtitinda ng gulay at ang may-ari ng karnihan ay nandoon. Lahat sila ay nakaitim at may luha sa mga mata. Hinawakan ni Aling Nena ang aking kamay at umiyak. "Marta,
Magpakatatag ka, nandito kaming lahat para sa'yo. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang mainit na kamay. Magaspang at kulubot, ngunit ito ang pinakamainit sa lahat. Mas mahalaga pa sa mga kamay na may hawak na mamahaling bag. Ang mga taong ito ang aking pamilya. Nagliliyab ang apoy sa krematorium. Sa salamin, dahan-dahang ipinasok ang kabaong. Nakadikit ang aking palad sa salamin. Ang init ay gumapang sa aking kamay na parang huling hawak ng aking asawa. Tumulo ang luha sa aking pisngi, ngunit hindi ako umimik. Humihikbi si Elena sa aking tabi. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Pareho kaming nanlalamig. Magkatabi kaming nakatitig sa apoy. Nang humupa ang apoy at iniabot sa akin ang urna ng aking asawa, mahigpit ko itong niyakap. Parang mainit pa rin. Hindi ko akalain na ganito pala ito kagaan. Ang taong kasama ko buong buhay ay nasa loob na ng maliit na kahon na ito. Hindi ako makapaniwala. Niyakap ko ang urna sa aking dibdib at nanatili sa lugar na iyon ng matagal. Habang yakap ang urna, tumingala ako sa langit. Walang ni isang ulap, paboritong panahon ng aking asawa. Pakiramdam ko, pinapanood niya ako mula sa kung saan. Mahal, panoorin mong mabuti. Ang hayop na humamak sa'yo, panoorin mo kung paano ko siya yuyurakan. Ang boses ko ay dinala ng hangin, mahina ngunit matatag. Tumingin sa akin si Elena. Wala nang luha sa aking mga mata. Tumango ako sa kanya. Mula sa malayo, pinapanood kami ni Mr. Santos. Nagbigay ako ng senyas sa kanya. Handa na. Ngayon na talaga magsisimula. Kinabukasan, pagkatapos ng ika-49 na araw, nagtungo ako sa opisina ng Reyes Holdings. Sa pinakatuktok na palapag ng Maharlika Tower, ito ang aking lihim na pugad. Bawal ang sinuman dito. Nang huminto ang elevator sa ika-45 palapag, naghihintay si Mr. Santos sa pinto. Nakasuot ng maayos na Amerikana at may hawak na makapal na folder. Ma'am, hinihintay ko po kayo. Tumango ako at pumasok. Mula sa malaking bintana, tanaw ang buong Metro Manila. Halos abot kamay ang mga gusali sa Makati. Sa ibaba, malamang ay nag-aasikaso ng pasyente si Ricky. Walang kamalay-malay kung kaninong lupa ang kanyang tinatapakan. Inilatag ni Mr. Santos ang mga dokumento sa mesa. Nakasulat doon ang kalagayang pinansyal ng ospital ni Ricky. Ito po ang status ng klinika ni Dr. De Leon. Kasalukuyan niyang ginagamit ang ika-12 hanggang ika-15 palapag na may buwanang upa na 89,000 piso. Tiningnan ko ang mga papel. Mataas ang kita ng ospital pero malaki rin ang gastos. Bayad sa leasing ng mamahaling sasakyan, maintenance fee ng golf club membership, mga biyahe sa ibang bansa para sa mga conference, lahat ay sinisingil sa ospital. Puro kayabangan, walang laman, sabi ko habang umiiling. Inilipat ni Mr. Santos ang pahina. At ma'am, ito po ay mas seryosong problema. Nakasulat sa dokumento ang relasyon niya sa anak ng may-ari ng ospital. Mga record ng pag-check-in sa hotel, resibo ng mga regalo, at maging mga litrato nilang magkasama. Ito yung babae sa burol. Ang babaeng may pulang lipstick na nakakapit sa braso ni Ricky. Sino ang babaeng ito? Nalaman mo ba? Anak po siya ng chairman ng ospital. 22 taong gulang, may isang divorce sa record. Mukhang nilapitan siya ni Dr. De Leon para makuha ang posisyon ng chairman. Ibinaba ko ang litrato. Higit sa galit, awa ang naramdaman ko. Ipagpapalit ang anak ko para sa isang tulad nito? Kailan ipapadala ang notice ng pagtaas ng upa? Ngayong hapon po, 3:00. Ang nilalaman ay tataas ng 3 beses ang upa simula sa susunod na buwan. Tumingin ako sa labas. Maliwanag ang langit. Ang unang hakbang ng paghihiganti ay nagsimula na. Ngumiti ako. Nang gabing iyon, inimbitahan ko si Elena para maghapunan sa isang maliit na lugawan malapit sa palengke. Ang umuusok na mainit na lugaw ay inihain sa aming mesa. Ngunit hindi ginagalaw ni Elena ang kanyang kutsara. Namamaga ang kanyang mga mata.
Umiyak yata siya buong gabi. Maputla ang kanyang mukha na walang kolorete. Ma, paano na ako? Kapag naganul kami, wala na akong mapupuntahan, sabi ni Elena habang binibitiwan ang kutsara. Paos ang kanyang boses. Hinawakan ko ang kanyang kamay, malamig. Elena, may sasabihin si Mama sa'yo. Itinaas ni Elena ang kanyang ulo. Huminga ako ng malalim. Oras na para sabihin ang totoo. Yung gusali kung nasaan ang ospital niya. Yung Maharlika Tower. Opo. Bakit po? Sa akin yun. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Natigilan siya habang hawak ang kutsara. Ano? Ma, anong sinasabi mo? Ako ang may-ari ng gusaling yon, perang inipon namin ng papa mo buong buhay. Isang 2.5 bilyong pisong gusali. Tiningnan ako ni Elena na hindi makapaniwala. Nakabukas ang kanyang bibig, hindi makapagsalita. Nahulog ang kutsara mula sa kanyang kamay. Patawad kung itinago ko ito. Pero kailangan mo nang malaman ngayon. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Elena. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Isang halo ng pagtataka at hindi makapaniwalang saya. Ma, ibig sabihin, nagbabayad sa iyo ng upa ang hinayupak na. Yon? Oo, 800,000 piso bawat buwan. Tinakpan ni Elena ang kanyang bibig. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Hindi ko alam kung iyak ba, yon o tawa. Yung hayop na yon, sinabihan kang low class. Pero sa totoo lang, nangungupahan lang pala siya sa'yo. Tama, humalakhak si Elena. Isang kakaibang ekspresyon ng luha at tawa. Ma, baliw ka talaga. Hinampas niya ang mesa habang tumatawa. Napatawa na rin ako. Matagal na panahon na kaming hindi tumatawa ng magkasama. Kinabukasan, tumawag si Mr. Santos. Ma'am, ayon po sa inaasahan, nagwawala si Dr. De Leon. Idinikit ko ang telepono sa aking tainga. Kumakabog ang aking dibdib. Pinagpapawisan ang aking mga kamay. Pagkatanggap niya ng notice, tumakbo agad siya sa administration office. Pulang-pula daw ang mukha at sumisigaw. Hinampas ang mesa at minura ang mga empleyado. Anong sabi niya? Sino daw ang may-ari ng gusali, gusto niyang makausap, pero sinabi ng mga tauhan natin na confidential ang impormasyon. Sa huli, umalis siyang nagdadabog. Naramdaman kong umangat ang sulok ng aking mga labi. Naiisip ko si Ricky na nagwawala sa galit. Ang kanyang aroganteng mukha na gusot-gusot. Patuloy mong bantayan at ihanda ang susunod na hakbang. Opo, ma'am. Pagkababa ko ng telepono, tumingin ako sa labas. Simula pa lang ito. Makalipas ang 3 araw, isang mas malaking problema ang sumabog. Nagsimulang maghanap ng bank loan si Ricky. Dahil sa pagtaas ng upa, mahihirapan na siyang patakbuhin ng ospital. Ngunit lahat ng bangko ay tumanggi. 5 malalaking bangko sa BGC ang pinuntahan niya, pero lahat ay bigo. Ipinaliwanag ni Mr. Santos kung bakit. Naunahan ko na po sila. Pinarating ko sa mga major bank branches na hindi stable ang financial status ni Dr. De Leon. Sobrang gastos sa luho at may duda ng pagkakaroon ng kabit. Tumango ako. Unti-unti nang sumisikip ang bitag. Kahit anong gawin ni Ricky, wala na siyang matatakbuhan. Ang paglapit niya sa anak ng chairman ay inaasahan na. Nang maubusan ng pera, sa iba siya hahanap. Pero hindi rin iyon naging madali. Biglang naging maingat ang chairman kay Ricky. Pinagbawalan pa raw nitong makipagkita sa kanyang anak. Kakaiba, biglang nagbago ang chairman. Kahapon lang, sinasabi pa niyang gusto niyang maging manugang si Dr. De Leon, ulat ni Mr. Santos. Ngumiti ako. Kasi nagpadala ako ng sulat sa chairman. Sinabi ko kung ano ang tunay na dahilan ng paglapit ni Ricky sa anak niya. Hindi posisyon bilang manugang ang habol niya, kundi ang posisyon ng chairman mismo. Napahanga si Mr. Santos. Ma'am, napakatalino niyo po. Umiling ako. Tinapik-tapik ko ang mesa. Hindi ito talino, sinabi ko lang ang totoo. Ang isang sinungaling ay laging bumabagsak sa harap ng katotohanan. Nang mga panahong iyon, tumawag si Elena.
Nanginginig ang kanyang boses, puno ng galit at pagkadismaya. "Ma," bigla niyang sinabing hindi na raw siya makikipag-anul. Pinaningkitan ko ang aking mga mata. Inaasahan ko na ito. Anong sabi niya? Medyo gipit lang daw siya ngayon kaya maghintay lang daw ako. Bigla siyang naging mabait at sinabing ayusin na lang daw namin. Ang kapal ng mukha niya. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagkukunwari. Halata ang galit sa boses ni Elena, hinigpitan ko ang hawak sa telepono. "Elena, huwag kang mag-alala. Kahit lumuhod pa yan at magmakaawa, huwag mo siyang patatawarin. Naiintindihan mo." "Opo, ma." Ngayon, naiintindihan ko na. Isa siyang tunay na traidor. Pagkababa ko ng telepono, tiningnan ko ang urna ng aking asawa. Nakapatong ito sa isang sulok ng sala, tinatamaan ng sikat ng araw. "Mahal, nakikita mo ba? Simula pa lang ito. Panoorin mo hanggang sa araw na lumuhod ang hayop na yan." Bulong ko sa urna. Pakiramdam ko, tumatango ang aking asawa. Inulat ni Mr. Santos ang susunod na plano. "Ma'am, sa susunod na linggo, mayroong fire and safety inspection ang buong gusali. Pwede nating gamitin ito para mag-issue ng renovation order sa ospital niya. Dahil luma na ang fire safety equipment, kailangan na itong palitan lahat." Tiningnan ko ang mga dokumento. Ang gastos sa renovation ay tinatayang aabot sa 3 milyong piso. Pagpapalit ng lahat ng sprinklers, pagpapalawak ng mga fire exit, pag-install ng mga fireproof na pinto. Hindi na nga makabayad ng upa, saan pa siya kukuha ng 3 milyon? At habang may construction, hindi siya makakapag-opera. Tumango ako. Lalo pang sumisikip ang bitag. Hindi ko bibigyan ng puwang para huminga si Ricky. "Ituloy mo, siguraduhing walang palya." Yumuko si Mr. Santos at umalis. Tumingin ako sa labas at nag-isip. Ang paghihiganti ay dahan-dahan, ngunit tiyak na umuusad. Bawat hakbang ay nagtutulak kay Ricky patungo sa bangin. Nang gabi, bumalik ako sa palengke. Pagbukas ko ng pinto ng aking pwesto, sinalubong ako ng pamilyar na amoy. Amoy ng mansanas, mangga at dalandan. Sa ilalim ng fluorescent, kumikinang ang mga prutas. Lumapit si Aling Nena na kumakaway. May mga kaliskis pa sa kanyang apron. "Marta, parang gumaan ang mukha mo ngayon ah. May maganda bang nangyari?" Ngumiti ako. "Oo, mukhang may napakagandang mangyayari." Nagtaka si Aling Nena pero hindi na nagtanong. Habang inaayos ko ang mga prutas, bumulong ako sa sarili ko. Kumuha ako ng isang mangga at inamoy ito. Ang matamis na aroma ay bumalot sa aking ilong. "Ricky, simula pa lang to. Tingnan natin kung hanggang saan ka hahabulin ng amoy prutas na hinamak mo." Dumating ang araw ng fire inspection. 9:00 ng umaga, nag-aayos ako ng mga mansanas sa aking pwesto gaya ng dati. Ang mga pulang mansanas ay kumikinang sa sikat ng araw. Ngunit ang isip ko ay nasa Maharlika Tower na. Hinihintay ko ang ulat ni Mr. Santos. Hawak ko ang mansanas, ngunit ang mga mata ko ay nasa cellphone. 10:00, dumating ang unang tawag. Kumabog ang aking dibdib. "Ma'am, dumating na po ang fire inspection team sa floor ng ospital. 5 inspektor na may dalang mga dokumento. Si Dr. De Leon mismo ang sumalubong sa kanila." Itinigil ko ang pagpupunas ng mansanas at idinikit ang telepono sa aking tainga. Anong itsura niya? Nakangiti po. Mukhang hindi pa niya alam ang sitwasyon. Nag-alok pa nga ng kape sa mga inspektor. Ngumiti ako. Tingnan natin kung hanggang kailan mananatili ang ngiting iyan. Makalipas ang 1 oras, tumawag ulit si Mr. Santos. Excited ang kanyang boses. "Ma'am, lumabas na po ang resulta." Gaya ng inaasahan, inutusan siyang palitan ang lahat ng fire safety equipment. Sprinklers, fire exits, fireproof doors, lahat. Aabutin daw ng 2 buwan ang construction. Kumusta ang itsura ni Ricky? Namutla po. Kitang-kita kong nanginginig ang mga kamay niya. Nagmamakaawa siya sa mga inspektor pero mukhang walang epekto. Halos mawalan na siya ng lakas, nakasandal na lang sa pader.
Huminga ako ng malalim. Ang talim ng paghihiganti ay lalo pang tumagos. Gumaan ang pakiramdam ko. Nang hapong iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Ricky mismo ang nagpunta sa administration office at lumuhod. Mabilis na tumawag si Mr. Santos, nanginginig ang boses sa excitement. "Ma'am, si Dr. De Leon po, nakaluhod sa lobby ng admin office." Hindi na niya alintana ang pagkadumi ng kanyang pantalon. Nagmamakaawang makausap ang may-ari ng gusali. Umiiyak po siya. Namumula ang ilong. Napaupo ako sa isang kahon ng prutas. Kumakabog ang aking dibdib. Ang aroganteng si Ricky. Lumuluhod ang taong humamak sa amin sa burol. "Kuhanan mo ng litrato." Video rin. Nakuha na po. Malinaw na malinaw. Ibinaba ko ang telepono at nanatiling nakatulala. Hindi ko alam na ganito pala katamis ang paghihiganti. May mainit na umakyat sa aking dibdib. Pero hindi pa ito ang katapusan. Simula pa lang. Makalipas ang ilang araw, isang mas malaking gulo ang sumabog. Ang mga empleyado ng ospital ay nagreklamo sa DOLE dahil hindi sila nakakatanggap ng sahod. 15 nurse ang sabay-sabay na nagsampa ng reklamo. Dahil sa pagtaas ng upa at gastos sa renovation, naubos na ang pondo ng ospital. Ibinigay sa akin ni Mr. Santos ang balitang ito. Si Dr. De Leon po, naghahanap na raw ng mauutangan sa mga loan shark. Pero dahil sira na ang credit niya, wala raw nagpapautang. Tumango ako, lalo pang sumisikip ang bitag. Ngunit ng gabing iyon, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ko, si Elena. Kakaiba ang kanyang boses, puno ng panginginig at galit. "Ma, pumunta rito yung hayop na yon." Napatayo ako, halos mahulog ang mangga sa aking kamay. Anong ginawa niya? Lumuhod at nagmakaawa. Humingi ng isa pang pagkakataon, umiyak pa. Mahigit 1 oras siyang nagtiyaga sa labas ng pinto. Nagtiimbagang ako. Ang kapal ng mukha niya. "Anong sinabi mo?" Pinalayas ko. Tinawag ko ang guwardiya para kaladkarin siya. Pero ma, may kakaiba siyang sinabi. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Anong sinabi niya? Na parang may itinatago ka raw. Na ang mga nangyayari sa kanya ay hindi lang coincidence. Nakakatakot ang tingin niya. Nanlamig ang aking buong katawan. Nahalata na ni Ricky. Natahimik ako, pinagpawisan ako ng malamig. "Elena, huwag kang mag-alala, ano namang malalaman ng taong yon." Ngunit pagkatapos ng tawag, kinabahan ako. Mas mabilis niyang naintindihan ang sitwasyon kaysa sa inaasahan ko. Kinabukasan, maagang dumating si Mr. Santos. Madilim ang kanyang mukha, wala ang dati niyang kahinahunan. "Ma'am, may problema po." Kinabahan ako. "Anong problema?" Nag-hire po si Dr. De Leon ng private investigator, isang kilalang ahensya, para alamin kung sino ang may-ari ng gusali. 2 araw na raw silang nag-iimbestiga. Hinawakan ko ang aking noo. Inaasahan ko ito, pero hindi ko akalain na ganito kabilis. May nalaman na ba sila? Wala pa naman po. Pero oras na lang ang bibilangin. Kapag nakuha nila ang papeles ng Reyes Holdings, lalabas po ang pangalan ninyo. Nakarehistro po kayo. Bilang unang presidente, tumingin ako sa labas. Nagdidilim ang kalangitan. Lumalakas ang hangin. Naintindihan kong hindi magiging madali ang landas ng paghihiganti. "Mr. Santos, kaya ba nating gawing mas komplikado ang istruktura ng kumpanya?" "Posible po. Kung magtatayo tayo ng offshore company, mas mahihirapang sundan sa Hong Kong o Singapore. Gawin mo yan. Kailangan nating bumili ng oras. Bilisan mo." Umalis si Mr. Santos. Napabuntong hininga ako. Hindi ko akalain na ganito pala kakumplikado ang paghihiganti. Nang gabing iyon, umupo ako sa harap ng urna ng aking asawa. Nagsindi ako ng kandila at matagal itong tinitigan. "Mahal, tama pa ba itong ginagawa ko? Nahihirapan na ako." Nahalata na yata ng hayop na yon. Walang sagot ang urna. Ngunit gumalaw ang apoy ng kandila na parang tumatango ang aking asawa.
na parang sinasabing, "Huwag akong mag-alala." Pinunasan ko ang aking luha at tumayo. Masakit ang aking mga tuhod, ngunit matatag ang aking puso. Hindi ako pwedeng sumuko. Kinabukasan, dumating ang pagkakataon para sa isang ganting salakay. Tumawag si Mr. Santos, nanginginig ang boses sa excitement. "Ma'am, malaking balita po. Nahanap natin ang secret bank account ni Dr. De Leon." Natuwa ako. Ibinaba ko ang isang kahon ng prutas at hinigpitan ang hawak sa telepono. Secret account? Opo. Itinatago niya ang bahagi ng kita ng ospital sa isang offshore account sa isang bangko sa Singapore. Mahigit 20 milyong piso po ang laman. 5 taon niyang unti-unting inipon. Napanganga ako. Hindi ko akalain na ganito siya kasakim. Hindi nagpapasahod ng empleyado para lang busugin ang sarili. Paano mo nalaman? Isa po sa mga accountant ng ospital ang nagtip sa atin. Galit na galit dahil 3 buwan na siyang hindi sumasahod. May ebidensya pa po siyang dala. Bank statements, wire transfer records, lahat po. Kinuyom ko ang aking kamao. Parang tinutulungan ako ng langit. Saan natin pwedeng gamitin yan? Pwede po nating i-report sa BIR. Magkakaroon ng tax evasion investigation. Kapag nangyari yon, tuluyan nang mapaparalisa ang ospital niya. Frozen ang accounts at sisingilin siya ng malaking buwis. Wala na siyang matatakasan. Tumango ako. Lalo pang tumatalim ang paghihiganti. Ituloy mo, pero siguraduhing protektado ang informant. Hindi siya pwedeng mapahamak. Opo, ma'am. Anonymous po ang gagawin nating report. Pagkababa ko ng telepono, tumingin ako sa labas. Nawala na ang madilim na ulap at sumikat na ang araw. Pagkatapos ng dilim, laging may liwanag. Nang gabi, nakipagkita ako kay Elena sa isang maliit na gotohan. Ang umuusok na goto ay nasa aming harapan. May sigla na ulit sa mukha ni Elena. "Ma, yung hayop na yon, parang may burol na raw sa ospital. Nag-aalisan na ang mga empleyado. Nag-mass resignation daw ang mga nurse." Habang humihigop ng mainit na sabaw, nakinig ako. Mabuti naman, pati mga pasyente, umaalis na rin. Kumalat na yata ang balita. Pero ma, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Ikaw pala ang may-ari ng malaking gusaling yon. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak. "Elena, patawad kung itinago ko ang pera, pero lahat ng yon para sa'yo. Gusto lang ni mama at ng papa mo na maging masaya ka." Naluha si Elena. Pinigilan niya ito, ngunit tumulo pa rin. "Ma, salamat. Maraming salamat. Nahirapan po ako ng sobra." Naluha na rin ako. Para sa sandaling ito, tiniis ko ang lahat. Pinunasan ko ang kanyang mga luha at sabay kaming umiyak. Paglabas namin, tumingala ako sa langit. Maraming bituin. Maliwanag ang gabi. Parang isa sa mga bituing iyon ang aking asawa na nagbabantay sa amin. "Mahal, konti na lang, malapit na. Sa araw na tuluyan siyang bumagsak, pupuntahan kita sa iyong libingan. Ang paghihiganti ay malapit nang matapos." Gumaan ang aking mga hakbang. 1 linggo pagkatapos maisumite ang report sa BIR. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga mangga sa palengke, narinig ko ang isang pamilyar na boses. "Mama." Itinaas ko ang aking ulo. Si Ricky ay nakatayo sa harap ng aking pwesto. Lukot ang kanyang Amerikana at maitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Halatang ilang araw nang hindi natutulog. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Parang isang mandaragit na nakakita ng biktima. "Anong kailangan mo?" Malamig kong tanong. Hindi ko binitiwan ang mangga sa aking kamay. Napatingin sa amin ang mga ibang tindera. "Kayo po ang may-ari ng Maharlika Tower, di ba?" Parang huminto ang tibok ng aking puso. Nahulog ang mangga sa aking kamay. Blag. Nagkaroon ng ngiti ng tagumpay sa mga mata ni Ricky. Nalaman ng investigator ko, ang presidente ng Reyes Holdings Incorporated, si Martha Reyes. "Kayo po, di ba?" Natahimik ako. Nanuyo ang aking mga labi. Lumapit si Ricky. "Pinaglaruan niyo ba ako?"
ang pagtaas ng upa, ang fire inspection, ang pag-block sa mga loan ko. Kayo ang may gawa ng lahat ng yon, di ba? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Wala nang dahilan para magtago. Oo, ako nga. Anong gagawin mo? Napangiwi ang mukha ni Ricky. Namula ang kanyang leeg sa galit. Baliw na ba kayo? Bakit nyo to ginagawa? Isipin mo ang mga ginawa mo. Sa araw na namatay ang biyenan mo, inihagis mo ang annulment papers. Sinabi mong amoy prutas kami at low class. Itinulak mo ang anak ko. Sinabi mong huwag kaming lalapit sa ospital mo. Lumapit ako. Ang boses ko ay malamig. Kailangan mong pagbayaran ang lahat ng yan. Siguradong sigurado. Nagtiimbagang si Ricky. Sige, kung yan ang gusto nyo, hindi rin ako papayag. Magsisisi kayo. Tumalikod siya at umalis. Habang pinapanood ko ang kanyang papalayong likod, kinabahan ako. Nanginginig ang aking mga kamay. Inaasahan ko na ito. Pero nang dumating na, natakot ako. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Mr. Santos. Nalaman na ni Ricky, alam na niyang ako ang may-ari ng gusali. Mas mabilis kaysa sa inaasahan. Anong plano niyo, ma'am? Hindi ko alam. Tingnan muna natin. Kailangan nating maghanda. Kinabukasan, nagsimula ang ganti ni Ricky. Una, tumawag si Elena, umiiyak. Ma, nagsampa siya ng kaso. Kaso? Anong kaso? Property division. Sabi niya, panloloko daw ang pagtatago mo ng gusali. Kaya dapat kalahati ng yaman ay mapunta sa kanya. Nagpadala na ang abogado niya ng demand letter. Nagtiimbagang ako. Ang kapal ng mukha niya. Matapos kaming hamakin, ngayon ay hihingi ng pera. Huwag kang mag-alala, Elena. Kukuha tayo ng abogado. Hindi siya makakakuha ni isang kusing. Tinawagan ko si Mr. Santos. Nag-hire po siya ng isang sikat na property lawyer. Maging agresibo po sila. Kaya ba nating manalo? Mahirap po, pero kung kukuha rin tayo ng pinakamahusay na abogado, lalaban tayo. Nagsimula na ang giyera. Ngunit hindi doon natapos ang ganti ni Ricky. Makalipas ang ilang araw, kumalat ang tsismis sa palengke na nakuha ko raw ang gusali sa pamamagitan ng panloloko. Nagsimulang magbulungan ang mga kapwa ko tindera. Ang mga taong 50 taon kong kasama ay iniiwasan na ako. Maging si Aling Nena ay umiiwas ng tingin. Si Ricky pala ang nagkakalat. Sinisira niya ang aking reputasyon. Ang 50 taong tiwala ay gusto niyang sirain sa isang iglap. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Umiyak ako sa harap ng urna ng aking asawa. Mahal, nahihirapan na ako. Gumaganti na siya. Ang mas malaking problema ay dumating sa sumunod na linggo. Tumawag ang BIR dahil sa report ko tungkol sa secret account ni Ricky, sila naman ang nag-imbestiga sa akin. Ma'am, malala po ito, sabi ni Mr. Santos. Maputla. Nag-report din si Dr. De Leon sa BIR tungkol sa inyo. Iimbestigahan daw ang lahat ng transaksyon ng Reyes Holdings. Nanlambot ako. Tax evasion? Pero nagbayad ako ng lahat ng buwis ko. Ang problema po ay ang proseso ng pagtatag ng kumpanya. Para makatipid sa buwis noon, ginawa nating komplikado. Pwede po itong bigyan ng masamang interpretasyon. Sinabunutan ko ang aking sarili, ganti-ganti lang. Ang tuso niya, dumating si Elena, pagod na pagod ang itsura. Ma, kasalanan ko ba to? Kung hindi ako nagpakasal sa kanya, niyakap ko siya. Hindi mo kasalanan. Ako ang nagkamali ng pagkilatis sa kanya. Umiyak si Elena sa aking balikat, pero hindi ako pwedeng sumuko. Elena, mananalo si Mama, panoorin mo. Nang gabing iyon, nagpasya ako. Hindi pwedeng depensa lang. Kailangan kong umatake ng mas matindi. Tinawag ko si Mr. Santos. Imbestigahan mo ang medical malpractice records ng ospital ni Ricky. 5 taon. Siguradong may makikita ka. Lumabas ang resulta ng investigasyon ni Mr. Santos. Isang kaso ng medical malpractice, 3 taon na ang nakalipas.
Isang babae ang namatay dahil sa maling dosage ng anesthesia. Si Ricky mismo ang nag-opera. Binayaran niya ang pamilya ng 15 milyong piso para manahimik. Kung may ebidensya tayo rito, tapos na si Ricky, sabi ni Mr. Santos. Ngunit nang hapong iyon, tumawag ang korte, ang unang hearing para sa property division case. Sa korte, nagkasalubong kami ni Ricky. Ngumisi siya. Kumusta po, mama? Sa hearing, agresibo ang abogado niya. Naglabas sila ng ebidensya na may perang pumasok sa Reyes Holdings pagkatapos ng kasalang kita ko mula sa pagtitinda ng prutas. Mukhang dehado kami. Ma'am, mukhang dehado po tayo, sabi ng abogado ko. Napaupo ako sa hagdan ng korte, nanlalamig. Lalo pang lumala nang dumating ang mga investigador ng BIR sa opisina. Hinalughog nila ang lahat para akong isang kriminal. At ang pinakamasaklap na balita ay dumating ng gabing iyon. Tumawag si Elena, umiiyak. Ma, nasa ospital po ako. Ano? Anong nangyari? Pumunta rito yung hayop na yon, lasing, nagwala, hinagis niya ako, nahulog ako sa hagdan, nabali ang binti ko. Tinakbo ko ang ospital. Nakita ko si Elena sa kama. Nakakast ang binti, may pasa sa mukha at putok ang labi. Umiyak ako. Ma, sorry po. Ako po ang nagpapasok sa kanya. Umiling ako. Galit na galit ako. Isang hayop si Ricky. Nag-report kami sa pulis. Pero itinanggi niya lahat. Walang ebidensya, walang testigo, walang CCTV, walang magawa ang batas. Sa ospital, binantayan ko si Elena. Habang tinitingnan ko ang tulog niyang mukha, umiyak ako. Dahil sa paghihiganti ko, nasaktan ang anak ko. Pinagsisihan ko ang lahat. Nang madaling araw, tumawag si Mr. Santos. Ma'am, malaking problema po. Na-leak ang impormasyon tungkol sa medical malpractice. May nag-tip kay Ricky. Nang hina ako. Anong ginawa niya? Naunahan niya tayo. Nagpa-presscon siya. Umiiyak pa raw, sinabing biktima siya, na gusto siyang sirain ng kanyang biyenan. Kumampi sa kanya ang publiko. Napaupo ako sa malamig na sahig ng ospital. Lahat ay bumabagsak. Kinabukasan, puno ng batikos laban sa akin ang internet. Masamang biyenan, sabi ng mga headline. Sa palengke, tinalikuran ako ng lahat, kahit mga suki at kaibigan. Isinara ko ang aking pwesto at umiyak sa dilim. Mahal, bigo yata ako, sabi ko sa litrato ng aking asawa. Dumating si Elena, nakasaklay. Ma, tama na, suko na tayo. Ayoko nang makita kang nahihirapan. Tiningnan ko ang anak ko. Dahil sa akin, nasaktan siya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Suko na ba talaga? Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko, kayo po ba si Mrs. Marta Reyes? Ako po ang anak ng pasyenteng namatay sa ospital ni Dr. De Leon, 3 taon na ang nakalipas. Gusto ko rin pong maghiganti. May ebidensya po ako, matutulungan ko kayo. Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono. Sa gitna ng kadiliman, isang sinag ng liwanag ang lumitaw. Hindi pa tapos ang laban. Ang tumawag ay si Isabel Cruz, 55 taong gulang. Nagkita kami sa isang tahimik na kapihan. Ang nanay ko po, namatay sa ospital ni Dr. De Leon, sabi niya. Simpleng spine surgery lang po sana. Maling dosage pala ng anesthesia. Hindi na siya nagising. Naluha siya. Binigyan kami ng 15 milyong piso. Pero anong silbi nun? Hindi naman maibabalik ang nanay ko. Noong nagsettle kami, nirecord ko ang pag-uusap. Umamin po si Dr. De Leon sa kasalanan niya. Inilabas niya ang isang maliit na recorder at pinatugtog ito. Narinig ko ang boses ni Ricky. Nagkamali po ako, maling dosage ng anesthesia. Pakiusap, tanggapin niyo itong bayad pinsala. Huwag niyo sanang ipaalam sa media. Ito na, ang ebidensyang tatapos sa kanya. Bakit ngayon lang po kayo lumabas? Tanong ko. Napanood ko po yung press con niya. Nagkunwaring biktima. Hindi ko na po natiis. Nagpatawag ako ng emergency meeting. Si Isabel, ako, si Mr. Santos,
At ang abogado, ang plano, magsampa ng kaso sa piskalya at sabayan ng isang malaking press conference. Makalipas ang 4 na araw, sa National Press Club, sa harap ng maraming reporter, isiniwalat namin ang lahat. Unang nagsalita si Isabel, tapos ako. Pinatugtog namin ang recording. Gulat ang lahat. Sumabog ang balita. Ang dating biktima ay naging kontrabida. Ang publiko ay nagalit kay Ricky. Nang gabing iyon, tumawag si Ricky, lasing at desperado. "Mama, tama na po. Tapos na ako." "Ikaw ang nagsimula nito," malamig kong sagot. "Mag-areglo na lang po tayo. Kahit magkano, babawiin ko ang kaso. Huli na, hayaan mong ang batas ang humusga sa'yo." Ibinaba ko ang telepono. Kinabukasan, ipinatawag siya ng piskalya. Pagkalipas ng 1 linggo, binawi niya ang property division case. Itinigil din ng BIR ang investigasyon sa akin. Lahat ay bumabalik sa ayos. Sa palengke, bumalik ang mga kaibigan at suki ko. Humihingi ng tawad, tinanggap ko silang lahat. Natapos ang 6 na buwang paglilitis. Si Ricky ay napatunayang nagkasala. Hatol, 3 taong pagkakakulong. Habang sinusukluban ng posas, tumingin siya sa akin. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Isang hungkag na tingin. Tinanggalan din siya ng lisensya ng PRC. Isinara ang kanyang ospital. Pinanood ko ang pagtanggal ng kanyang pangalan sa gusali. Naaprubahan din ang annulment ni Elena. Walang property division. Paglabas niya sa korte, nakangiti siya. "Ma, malaya na ako." Dumating ang tagsibol. Puno ng mga prutas ang aking pwesto. Si Isabel ay dumadalaw paminsan-minsan. Nagsimula siyang mag-volunteer sa isang support group para sa mga biktima ng medical malpractice. Si Elena naman ay nagsimulang magtrabaho sa isang flower shop. "Ma, masaya po ako ngayon," sabi niya. Ang dating malungkot niyang mukha ay puno na ng sigla. Isang araw ng Mayo, dinalaw ko ang puntod ng aking asawa. Inalayan ko siya ng mga prutas at alak. "Mahal, tapos na. Nakulong na siya." Si Elena, nagsisimula na ulit. Umihip ang hangin na parang sagot niya. Umiyak ako, hindi sa lungkot, kundi sa ginhawa. "Mahal, ayos na ako, magpahinga ka na ng payapa." Dumating ang tag-init, puno ng pakwan ang aking pwesto. Dumating ang taglagas, puno ng mansanas at peras. Ang buhay ay bumalik sa dati. Simple, ngunit ngayon, alam ko na kung gaano ito kahalaga. Isang gabi, habang isinasara ko ang pwesto, tumingala ako sa langit. "Mahal, maganda ang benta ngayon," bulong ko. Lumapit si Aling Nena. "Marta, kain tayo sa labas." Treat ng may-ari ng karnihan. Ngumiti ako. "Sige, tara." Habang naglalakad kami sa eskinita ng palengke, kasama ang mga kaibigan kong 50 taon ko nang kasama, gumaan ang aking pakiramdam. Isang ordinaryong gabi lang. Ngunit para maibalik ang ordinaryong araw na ito, dumaan ako sa isang mahirap na laban. Umiyak ako at muntik nang sumuko. Pero lumaban ako para sa aking asawa, sa aking anak at sa aking sarili. Kaya naman ang simpleng araw na ito ay napakahalaga. Ang pagiging ordinaryo ay isang malaking biyaya. Ako si Marta Reyes, isang magpuprutas. Buong buhay akong nagtinda ng prutas at ito pa rin ang gagawin ko. Hanggat kaya ng aking mga kamay at paa, mananatili ako sa pwestong ito. Dahil ngayon, alam ko na, ang simpleng buhay na ito na pinaghirapan at ipinaglaban ko ay ang aking tunay na yaman.